Rapat na makakuha ng isang eksperto sa self-defense. Adidas, go ahead. Kabisado na. Tuloy na rin natin niya. Yeah. Siyempre, dito, yung asero ba, sir, yung ano ba tong klase na to, talagang legal bang na nabibili ito? Basta't nakukuha na lang sa kung Ang saan? problema kasi ang asero nagkalat tapos ang mura pa siya. Tatlong klase yan pag nasa sa kalsada, pag nabili nyo, 50 pesos lang makakabili ka na So mayroong gawa sa bakal, may gawa sa kahoy. Yung pinakadelikado yung gawa sa fiberglass. Kasi hindi mo makita na nasa kamao na nung kung sino yung susuntok. Ngayon, ang asero talaga ginawa yun para manakit lang Yun nga, tatanong nga, sa pagkakalam nyo, saan ba ginagamit ito at papaano? Kasi, consider nyo ito parang matigas na bagay na talagang parang violent yung dating. Oo, hindi siya, technically hindi siya kasama sa self-defense na category, yun sa 8 common objects. Kasi may, sa IKMF na Krav Maga, may 8 common objects. Yung mga object lang na kung anong dala mo, bag, payong. So, meron namang pang self-defense para ma-enhance, let's say mga sa babae, mga pepper spray, mga less lethal, tsaka non-lethal. So, yung asero talagang ginawa yan para manakit lang Tapos ang gumagamit niya normally, hindi yung mahihina. Mahihina gumagamit ng pang self-defense. Oo nga, kaya nga self-defense, dahil kulang ang panglaban mo sa katawan mo, parang ganyan. Yung gumagamit ng asero, talagang yung marunong sumuntok at talagang sumusuntok ng malakas. So, purposely, para saan kaya itong ano na para manakit, asero? Para manakit talaga sa mukha. Ang problema yung may pinakadelikadong parte dito sa mukha natin na pag tinamaan talagang nakakamatay. Kahit hindi asero, Kahit hindi asero, pero hindi ko alam kung mababanggit ko sa... hindi na. May parte talaga na actually pag nagtuturo ako ng mga bodyguards, tapos so yun yung tinuturo kong area. Pero sa study, kagaya sa Israel, kasi ang Krav Maga galing sa Israel, sa Europe, normally namamatay sa suntok yung pagkahulog sa sahig. Ngayon, kung ginamitan pa siya ng asero, talagang medyo nakaka-knockout. Especially kung sa panga. Panga kasi knockout talaga Kung sa panga or sa sentido? Yung sa sentido. Okay. Correct. Oo. So, sa mahinang parte ng katawan. Oo, kaya lagi 'di ba sa mga boxing ganon, tatago yung chin, yung panga. Kung nasuntok ka sa panga, lalo na kung may asero, talagang tulog ka. Ngayon, pag baksak mo sa sahig, yun nakakamatay. Dobleng, kumbaga, impact. Mawaworsen pa yung tama. Sobra, So, siguro 90% ng mga sapak talaga sa kalsada ang pinamamatay yung paghulog sa sahig. Bakit kaya parang ito, knuckles yun asero. Bakit hindi na lang ginawang kahoy yung parang ganun kasi parang kagad Yun nga, yun nakakalungkot kasi lalo na dalawa pa sila. Tapos I'm sure yung pinag-awayan lang, hindi naman ganun kagrabe. Ang siguro kung tao to, yung sumapak, medyo kilala siyang siga. So, yung asero talaga, pagka ginamit mo yun, sasapakan na talaga ng tao Tapos isa pa susunod doon, marunong ka sumapak. Pero surely siguro yung nagawa ito kabataan siguro out of lang yun yung regular na away away bata na hindi naisip nung may hawak. Sana masasabi ko lang to pero may nangyari na so paumanhin na lang po sa mga magulang pero para sa mga magulang nanonood sabihin sa mga anak pag may nangyari sa loob ng eskwela nagkatakutan, sindakan tapos iba yung reputation ng bata. So, wag na siya lalabas ng school kung tinakot siya. May ganun may mga siga-siga, mga grupo, fraternity. So, tawag na lang siya sa kinaukulan, sa eskwelahan. Lahat naman may cellphone, tumawag siya sa magulang, pasundo siya. Ngayon, kung wala lahat yun, let's say lahat hindi niya nagawa, may mga common objects siyang dalapag. So, naglalakad siya, kasama siyang kaibigan. Pag may susuntok sa kanya o may away, gano'n, yung bag pwede niyang pananggayan Ayun. Oo, so mismo sa saksak, kahit sa suntok,
pwede niyang panangga yung bag. Yeah. Tapos may paa siya, yung paa niya naman, yun yung pang counter-attack niya. Sa groin, sa tuhod. Tapos takbo na siya. Correct. Magagamit niya rin yung So, pangit, yun syempre. ang pang self-defense. Para tumakbo, malayo. At habang idinidepensa niya yung kanyang katawan, Oo. gamit yung bag. Oo. So magandang mga punto siya na. Babalakan natin si Kuya Dindo. Pero speaking of kinaukulan, tandem gas, mahalaga po na atin po sigurong ma-discuss din ngayon sa tulong po ng ating tagapagsalita ng PNP. Maya-maya pagbabalik natin. Kung ano ho ba ang nakikita ngayon ng ating pong Philippine National Police sa paglipana po ng napakaraming mga asero na napakabilis lamang na mabili kahit sa kalye, katulad ng mga lumabas sa TV Patrol, itong nakalipas ng mga ilang araw. Kahit po sa bangketa, pwede kang makabili ng asero. Dati na rin may insidenteng ganyan Siyempre, kumbaga, hindi rin kasi natin napapansin. Ito, pagka may nangyari ulit. Yeah. Saka lang po, medyo nagkakaroon ng kumbaga concern ang mamamayan. Mamaya sa pagbabalik natin, alamin po natin ang ginagawa po ng ating kapulisan, ng Philippine National Police. At ito po sa kapakanan ng ating pong mga posible pang mabiktima ng asero. Pagbabalik po, self-defense, yung paggamit ng bag kapag ikaw ay sasaksakin o susuntuin ka gamit ang asero. Mayroon ka pa ba mga karagdagang pwedeng paalala, mga babala sa ating mga posibleng mabiktima ng ganitong uri ng karahasan? Ang problema kasi, ang kagaya kung may weapon na kutsilyo o kagaya niyan yung brass knuckles, pag may sumapak sa'yo, minsan hindi mo talaga nakikita na may hawak Not unless nakalantad na sa'yo, then makakareact ka na, sipa, yung bag nga. Pero kung biglang may sumuntok sa'yo ganyan, hindi mo mapapansin. Lalo pa ngayon madalang na parang nagagamit na, nakikita mo na, nagamit na. Nagamit na, mararamdaman mo na lang siya So, kailangan talaga natin, yung miski basic lang na self-defense, mag-aral. So, ang common yan is yung circular na punch sa kalsada, yung tinatawag na haymaker, yan yung common So, mabilis lang na talaga yung pangsangga ng kamay Okay. So, pag may nakita kang parating na kahit kamay, dapat mag-react ka na kagad, sanggain mo na kagad ng kamay mo. Tapos sipain mo, or yung pag may isa kang free hand, suntukin mo, then doon mo na makikita kung may armas siya. Correct. Kung may armas na siya, then kunin mo na yung bag, bangko, upuan, para maging panangga. Tapos sumigaw ka na, humingi ka na ng tulong. So dapat talaga yung aware and laging ready tayo. Yung natural reaction na may susuntok sa atin yung gano'n na kamay, yun yung importante. Sa tingin niyo ba sa grupo ng mga instructor, kayo po dyan sa, ano ba tawag dyan? Sa Krav Maga, Oo. Ano ba yun? May necessity ba na parang maging open sa public yung sinasabing brass knuckles? Hindi. Dahil dahil delikado. Delikado siya So, sa akin lang, category as lethal weapon na siya So, kami sa training lagi namin ina-assume kung may susuntok sa amin, laging may weapon siya So, lahat ng depensa namin, hindi lang yung kamay na gaganyan. So, lagi yung kamay namin naka-extend. Kasi pag nasangga mo siya, nasangga mo yung suntok dito, oops, okay, may brass knuckles pala or may kutsilyo, then makaka-react ka na after. Alam mo na paano. Incidentally, may seminar pala sa mga news Ay, oo. sa mga Meron daw. sa 2 days next week, April 25 and 26, dito sa tabi ng Pinoy Big Brother, para sa inyo, sa mga reporter. Pwede. 3 days siya, 2 days siya, 3 hours a day sa hold as a knife, may sasaksak na rin, tsaka sa gun, sa pistol. So natito lang ilang minuto natin na siguro maikling mga salita lamang mula kay Mang Jerry and Mrs. Nelia Habon. Ang inyong pong mensahe sa linaw po ng mga napakinggan natin ngayon.